Good morning guys! So today is the day na papasok na si Kuya. First day of school ng 2025. So ngayon ay nagpe-prepare ako ng mga babaunin ni Kuya. So akala ko hindi ako yung maghahatid. Kasi si Daddy ay sabi niya kagabi siya daw maghahatid. Pero unfortunately tinawagan siya kanina sa work niya for overtime. So nag-overtime na siya kasi magpa-paternity leave na siya. And then bago siya mag-paternity leave, kailangan niya mag-overtime muna para makapag-save ng money. Pero 2 weeks lang naman si Daddy mag-paternity leave. And then, yeah, 2 weeks lang. Kasi ayaw ko din naman na mag-paternity leave si Daddy ng matagal. Kasi kaya ko naman na aasikasuhin yung mga bata. So, yeah. Ayun si Kuya, kumakain ng cereal. Si Alicia, tapos na din siya mag-drink ng milk. So, 7:40 na. Maya-maya ay aalis na din kami. Ayan na, nagsiskipans na si Kuya. Si Alicia, magja-jacket na din. Alicia. Ayan na guys, ready na kami. I'm gonna miss you. Daddy is... I love you, Kuya. First day of work ni Mommy. Are you gonna go to work today? Yeah, you're my boss. You're my boss. Oh, sobrang bundle si Kuya kasi sobrang lamig ngayon. And si Alicia, hindi ko na siya masyadong dinakitan kasi hindi naman kami bababa. So si Kuya lang ibababa namin. So hi guys, andito na kami sa school ni Ethan, but hindi pa siya 8:20. 8:20 ko siya pabababain kasi yun yung time ng school nila na open. So I don't know, Papa, I don't know kung patatambayin siya sa labas kasi sobrang lamig ngayon, as in minus 20 something. So pinapapasok ka agad yung mga bata sa school dito kasi mahirap, nagkaka-frostbite yung mga bata. So medyo maganda-ganda naman ang weather. Hindi naman kami makulimlim, wala din kaming snow. Ang kagandahan lang is nung tinitignan ko yung araw, yung sunset at saka yung sunrise ay ano na siya, parang pabalik na siya ulit for summer. Yung magiging normal na ulit yung araw namin dito. So siguro mas mahaba na naman yung araw namin sa summer. Huwag mo naawayin, Kuya. Naawayin yung baby sister. Yeah, so busy day ngayon. Medyo madaming sasakyan. Kasi ganito talaga pag pasukan na. Ano? Ha? I want to go to school. Malapit na akong manganganak. Ang laki na ng tiyan ko. Malapit na akong manganganak. Pero ito pa din, oh. Trabaho pa din, nanay. Trabaho pa. Huwag mong anak. Kuya, mag-good boy sa school, ha? Anong gagawin? Don't fight, ha? So, kami lang dalawa ni Alicia ngayon sa bahay. Mamimiss namin si Kuya. Mamimiss namin yung kalikutan ni Kuya. Mamaya sunduin kita, ha? Si Daddy nagdala na lang ng sasakyan kanina kasi hindi ko din in-expect na mag-overtime siya ngayon. So, wala akong tulog kanina. As in, madaling araw. Gising ako. Nagising kasi ako ng 2. Umihi ako. Meron na? Wala pa. Hindi yun yung classmate mo. Hindi, mag-work yun. Umuwi, hindi naman yan school mo. So, 2 AM gising ako.
nag-washroom, umihi ako, tapos ang sakit ng balakang ko, diba? Para akong nakukuryente na naman, so hindi na naman ako nakatulog ulit. Gusto ko umiyak, pero ayaw ko naman umiyak kasi pag umahagulhul ako, maririnig ako ni daddy, magigising. So nakatulog ako ulit ng mga siguro 3:45 to 4 kasi pinilit ko na talaga ipikit. Mommy, I want to go to school. So nung tinawagan si daddy, ginising na lang niya ako, bihis na siya, paalis na siya. Sabi ko, magdala na lang siya ng sasakyan kasi puyat ako kagabi. Malapit na yung time, ano na. So yung isang sasakyan, yung maliit yung dala niya, tapos itong malaki yung dala ko ngayon kasi nandito yung mga car seat. Wala pa kasi kami extra car seat para ni Alicia. Si Alicia kasi 1-year-old na siya, so dapat na namin siya front face. I don't know, pero tinanong namin kasi sa pamangkin ni Kevin is pwede nang front face si Alicia kasi 1-year-old na din naman siya, so hahanapan namin siya ng car seat. Tapos yung car seat niya ay kay Bunso na yung car seat niya dito. Anong hurry up? Mababain ko na si Ethan, guys. Kasi ay wait lang nak, kasi may sasakyan. Dali na. Ano yan? Ay nako, sobrang lamig. Sobrang lamig. Dali na. Anong susuot mo yan, syempre. Bye-bye. Bye-bye. Hindi na, pasok ka dun. Kasi super cold, oh. Love you. Papasok na ako, guys. Faster, kuya. Faster, go. Papasok na ako. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Titignan ko lang siya dito sa salamin kung nakapasok na siya kasi sobrang lamig sa labas. Ay, hindi siya pinapasok. Baka sa labas sila tatambay. Naku, sobrang lamig pa naman. Kuya! Kuya! Sa likod ka daw? Okay. Hindi pinapasok si Ethan kahit na sobrang lamig. Pero yan ang gusto niya din eh. Gusto niya na naglalaro sa labas. So, ayun, nandun na siya sa likod. Doon ang tambayan nila bago yung pasok. So, uuwi na kami ni Alicia. Kasi, mamaya ay may bus na dito. Kaya kailangan na namin umuwi. Let's go. So, bahay na kami. Pakain lang ako. Tapos, hindi ko alam anong gagawin namin. Wala naman akong gagawin masyado. Gusto ko magpahinga ngayon kasi sobrang takit ng balakang ko. Siguro, hindi muna ako maglilinis. As in, gusto ko makaano lang. Gusto ko lang mag-upo ngayon muna. Kasi kagabi, grabe, gusto ko umiyak talaga sa sobrang sakit talaga sa sobrang sakit ng balakang ko. It's okay. Wow. So, tumawag sa akin yung Holy Cross ngayon, yung lilipatan ni Kuya next school year. Sabi nila is meron na silang registration online na gaganapin sa January 13. So, I hope na mabigyan ng slot si Ethan for grade 3 kasi baka punuan din. But, I make sure na
uunahan ko talaga, like agahan kong mag-register sa January 13, ilalagay ko yung yung alarm clock ko sa phone ko para makuha ko yung slot para kay Ethan, kasi kinukulit na kami ng bata kung kailan ba siya lilipat doon, kasi gustong-gusto niya talaga doon, at kami din gustong-gusto din namin na doon siya. So hopefully, and I'm praying na sana makuha namin yung slot, kasi yung school na yun is talagang maraming nag-e-enroll, mostly is mga Filipino, mga like mix. Hindi siya lahat Filipino, but ang gusto ko talaga doon is maraming teacher doon na mga Pilipina din. And yeah, maganda, as in maganda lang para sa amin. So yeah, sana makuha namin, no. And sabi nung assistant ng principal ay after namin daw mag-register, tatawagan daw kami. If ever na matanggap si Ethan, tatawagan kami for interview. I-interviewin siya ulit. Gaya nung kinder siya before, in-interview din siya. So, sana, I'm praying na sana makuha namin yung slot. Morning! Oh, wake up na siya. Oh, wow! Wake up na siya. Sarap sleep na. Sarap yung sleep ng bebe ko. Mahaba yung tulog niya ngayon eh. Kasi natulog kami kanina ng 11. Eh ngayon 2 PM na. Yan na lang yung tulog niya. So, tapos na ako kumain, guys, no? And, yan, napanood ko yung, mga balita ngayon na mag-step down na nga daw si Trudeau. So, siguro may chance talaga na maghihigpitan na ulit. So, hindi alam kung ano yung mga ihigpit. So, marami na naman sigurong maghihigpitan yan. So, nakakalungkot lang, no? Well, anyways, ganun talaga. Marami na kasing galit sa kanya. And then, alam mo yun, marami talagang mga nagbabago na talaga. So, by the way, guys, regarding about sa Canadian baby na sigurado na daw yung permanent residency dito kasi kako mayroon kang anak na Canadian na. So, based lang ito sa mga na-experience ko at mga naririnig ko nung nanganak ako, kasi sinasabi nila na sigurado na yung permanent residency nyo kasi may Canadian baby ka na eh. Mga ganon. So, tinawag ko ito sa IRCC, no? Tinanong ko talaga to personally kasi syempre, naku-curious ako kung gaano ba siya talaga kasigurado. So, ang sabi dun sa kausap ko, hindi siya ano tawag niyan? Kasiguraduhan na maging permanent resident ka. Kasi ang sabi nila, if ang baby is under 18 years old, kahit Canadian siya, pwede siyang umuwi ng Pilipinas kasama ang magulang kung hindi magiging residente ang magulang. So, hindi kasiguraduhan na maging residente ka kung may anak ka dito, nanganak ka na dito, or may Canadian baby ka na. So, ang sabi nung agent ng IRCC na nakausap ko is kung ang anak mo ay mag-18 years old na, tapos pupunta siya dito sa Canada, doon na siya pwedeng mag-sponsor sa kanyang magulang for permanent residency. So, hindi ibig sabihin noon na kumbaga may baby ka na, automatic ka na i-permanent resident ng Canada. Walang ganun. So, pwede kang umuwi, pwede pa din kayong umuwi, dalhin niyo yung bata. Tapos, doon kayo mamuhay sa Pilipinas. If ever lang na hindi mag-grant yung residency ninyo dito sa Canada. So, yeah, false yun na sinasabi nila na may Canadian baby ka na, sigurado na yung residency mo. So, no. So, baguhin natin yung mga pag-iisip na ganun kasi
kinonfirm ko na yan dun sa IRCC. Tinawag ko talaga yan kasi na-curious din ako nung una. Kasi syempre nanganak ako, diba? And then ongoing yung permanent residency namin dati. So, yun, ang sabi nila, hindi daw. If ever lang na maging 18 years old si baby, dun lang siya pwedeng mag-sponsor sa kanyang magulang. So, yun lang. Naikwento ko lang. Siguro dati guys, ganun, kung mga naka dito, sigurado na yung permanent resident mo. Pero ngayon kasi, hindi na daw talaga ganun. Ang sarap siguro kung ganun, no? Kasi if ever na ako, naghihingalo na yung permit ko, syempre magbubuntis na lang ako. Magbubuntis ako para lang maging residente ako kasi may Canadian baby ako. Pero hindi na daw eh. Kung ganun ang mangyayari, no, sigurado maraming manganganak dito sa Canada para lang ma-permanent resident. So, ang best way lang talaga ngayon na maging residente is maghanap kayo ng Canadian na lalaki ba or babae. Kung single kayo maghanap kayo, tapos magpakasal kayo dito. Yun, mabilis talaga yun. Mabilis kayo ma-PR dito sa Canada. Kasi syempre, pahirapan na ngayon ng permanent resident. So, marami talagang mga nag-iisip ng other way para lang hindi sila makauwi ng Pilipinas. Alam mo yun, yung maghahanap ng mga paraan para lang maging resident dito sa Canada. So, hanggang dito na lang guys for my vlog. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Uy, mag-comment. Maraming salamat pala sa mga bagong subscriber ko dyan. Ayan, umaangat-angat na yung natin, mga subscriber. Maraming salamat. At saka sa mga nag-comment. Thank you ng marami. Sobrang natutuwa ako. And then, pinupursige ko na talaga na mag-vlog. And thank you talaga sa mga nagsusuporta sa akin. Sa mga nandyan palagi para sa akin. Ayan. So, comment lang kayo kung ano yung mga tanong ninyo dito sa Canada or anong mga suggestions nyo na gagawin ko na video. Maraming salamat and see you to my next vlog. Bye!